paano ba matitrade yung consolidation na ganyan na hindi laging maliliquidate and may stop out? So here's my answer to that. Number one, sa consolidation kasi guys, pag ganyan na yung itsura ng price, ibig sabihin you are trading on a smaller time frame. So in other words, always check the higher time frame. So bakit natin check yung higher time frame? Ganito kasi yan. Pag nasa smaller time frame ka, is normal na magiging noisy ang price. Yung mga traders na nagtitrade niyan are scalpers and they have enough or sufficient experience para maging profitable sa ganyan. Kumbaga, marami na rin silang nasunog na account, marami silang naubos na pera, and from there, they learn, inaral nila, kaya naging profitable sila dyan. Pero kung hindi ka pa profitable at konti pa lang experience mo, your goal is to survive. So now, always check the higher time frame. So punta tayo sa daily time frame. Sa daily time frame, nandito yung key. And kaya ang gagawin mo dito is to measure the percentage of the range. Kasi most of us, mahilig tayo gumamit sa leverage. And the leverage na ginagamit natin, actually hindi nga biro eh. We're using 300 to 500x leverage para lang makaka-squeeze ng ganun. Because innately, gusto natin ng quick money. Pero in reality, hindi nagiging quick money. Quick liquidation. So pag na-measure natin yung range, ano yung magiging benefit mo dyan? Your benefit will be, makikita mo na, o nga no, ba't sinisiksik ko yung pagtitrade ko doon sa 1 to 2%? Imagine, no? I want to ask you, bakit mo sinisiksik yung oras, panahon mo na para lang kumita ng malaki sa pagtitrade ng 2.39%? O sige coach, hindi naman 2.39% yan eh. Okay, sige, lakihan na natin yung consolidation. Ayan na, dulo-dulo na. 7.22%. And if we're going to compare this coin sa other coin, ang daming umakyat dyan na 20, 30, 40, 50%. And kung gusto mo ng malaking kita, yun dapat yung i-trade mo. Kung gusto mo ng malaking galaw, yun dapat yung i-trade mo. Hindi nagsisiksik ka sa maliit na consolidation and magugulat ka biglang bumabagsak. Again guys, this kind of setup requires a high level of skill and understanding kung ano ba yung nangyayari sa market. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung magiging next na galaw, dito mauubos lang at you will end up at revenge trading. Punta na tayo doon sa pinaka-juicy na part. Na-check mo na yung higher time frame. Grabe. Ang late lang pala nito consolidation na to. Number 2, na-check mo yung range. Wow, grabe. Sobrang late lang pala nito. Ba't ko sinisiksik yung sarili ko sa pagtitrade na to? Now, number 3, think in terms of risk to reward. Kasi kung i-risk to reward natin ito, tapos sa stop loss mo will be 2% with the proper use of leverage, definitely ang magiging target mo is nandito pa. Sa taas, sabihin natin 1:3 ratio. Or conservative, 1:2. Nandyan siya dapat, which is pasok na pasok dito sa order block na to, or also known as resistance para sa aming mga audits na trader. Okay? So, sa mga Gen Zs, ayan, this is what we call order block, di ba? Ayan, so, kung pagbabasehan natin yan, this is going to be our resistance. So, ito yung trade mo. Nandito yung stop loss mo, ito yung validation point mo, and dapat naka-hold ka pa rin hanggang ngayon. And if you're going to think terms of risk to reward, ang mapapansin mo din dyan, dapat hindi ka labas-pasok ng labas-pasok. Because kung labas-pasok ka ng labas-pasok, with that trade, definitely, it will incur losses kahit hindi ka patalo. Because, sa financial market, guys, sa trading, everything will cost you money. And one of the reason kung bakit magbi-bleed ka kahit hindi ka patalo or stop out is you are paying platform fees. Kung yung platform mo mataas pa yung spread, then sobrang laki ng talo mo niya, magugulat ka na, dapat pala hindi ko na kinlose yung trade na yun. Valid pa pala. So one of the reason kung bakit ang common driver nito sa trader kung bakit nangyayari yung ganyang behavior is because nagmamadali kumita ng malaki. So kung titignan mo to, dapat naka-hold ka lang dyan ng matagal, wala ka pa naman 1:2 na trade. Coach, matagal kasi yung time frame na yan, daily. Yes, that's correct. Matagal talaga siya. Mas maganda na matagal kaysa naman madali maubos yung account mo. Ikaw, pili ka.